Siya si Maria Atisa Manalo o mas kilala sa tawag na Atisa Manalo. Siya ay pinanganak noong May 25, 1997 sa Candelaria, Quezon dito sa Pilipinas. Siya ay nakapag-aral sa Manuel S. Enverga University Foundation at nakakuha ng Bachelor of Science in Accountancy. Ang kanyang height ay 5'8". Siya ay title holder ng Binibining Pilipinas International 2018, Miss Cosmo Philippines 2024 at Miss Universe Philippines 2025. Ang kanyang ina ay isang Filipino-Spanish at ang kanyang ama naman ay isang Finnish-Swedish. Siya ay pinangalan mula sa kanyang biological father na Ahti kung saan siya ay nawalay. Siya ay pinalaki ng kanyang grandmother na may financial support mula sa kanyang godfather para sa kanyang education. Initially, gusto ni Atisa na maging isang police officer at nag-apply sa Philippine National Police Academy. Pero kalaunan, siya ay nagpatuloy sa kursong accountancy. Sa isang interview kasama si Boy Abunda kung saan ito ay inere noong May 7, 2025, kinumpirma ni Atisa na siya ay isang single. Sinabi niya na mas gusto niyang maghintay para sa tamang tao rather than actively searching for a relationship. Hinighlight din niya ang importance ng self-worth. Sinabi din niya na kahit anong future partner ay kailangang magdala ng something meaningful para sa kanyang fulfilling life. Si Atisa ay nagsimulang mag-participate sa local beauty pageants sa edad na 10 para matulungang masuportahan ang kanyang education. Noong 2017, siya ay lumaban sa kanyang unang national pageant, ang Reyna ng Aliwan, isang festival-themed competition kung saan nirepresent niya ang Niyug-Yugan Festival ng Quezon at siya ay na-place bilang second runner-up. Noong March 18, 2018, si Atisa ay nag-participate sa Binibining Pilipinas 2018 pageant na na-held sa Araneta Coliseum. Sa final question and answer portion, siya ay tinanong kung paano ang beauty queen ay mag-respond sa ruthless criticism, kung saan ang sagot niya, ang public figures ay kailangang mag-address ng criticism mindfully and constructively. Pagkatapos ng event, si Atisa ay kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2018. Sa edad na 20, siya ang pinakabatang nanalo sa edisyon ng pageant na yan. Bilang winner ng Binibining Pilipinas International 2018, si Atisa ang nag-represent ng Philippines sa Miss International 2018 na na-held noong November 9, 2018 sa Tokyo Dome City Hall. Para sa coronation night, sinuot niya ang gown na designed ng Filipino couturier na si Michael Cinco. Sa top 8 final speech, ni-highlight niya ang kanyang willingness para makapag-lead despite ang kanyang young age at ma-express ang kanyang commitment para makapag-serve bilang the voice of the youth. At in-emphasize niya na hard work and determination can overcome obstacles. Pagkatapos ng event, siya ay kinoronahan bilang first runner-up. Siya ay nag-file ng kanyang application para sa Miss Universe Philippines 2020, pero kalaunan ay nag-withdraw dahil sa medical issues. Noong January 27, 2024, inanunsyo ng Miss Universe Philippines Quezon Province pageant na si Atisa Manalo ang mag-represent ng kanilang probinsya sa Miss Universe Philippines 2024. Nangunguna sa competition, siya ay na-considered na heavy favorite na manalo. Sa preliminary competition, siya ay nakakuha ng 8 special awards mula sa pageant sponsors, the most of any contestant that year. Sa coronation night, si Atisa ay nagsuot ng gown na didisenyo ni Michael Cinco. Siya ay naka-advance sa top 5. Nang siya ay tinanong patungkol sa important lesson na kanyang natutunan mula sa Another Woman na na-highlight ang value ng kindness, ni-cite niya ang kanyang grandmother bilang embodiment ng ideal woman. At the end of the event, inanunsyo na si Atisa Manalo ay second runner-up kung saan nanalo si Chelsea Manalo ng Bulacan. Kasunod ng coronation, inappoint
si Atisa Manalo bilang Miss Cosmo Philippines 2024. Nakuha niya ang title na Miss Cosmo Tourism Ambassador at People's Choice Award kung saan para maka-advance siya sa top 10 pero hindi na siya nakapasok sa susunod na round. Noong February 13, 2025, si Atisa ay nare-appoint bilang Miss Universe Philippines title holder para sa Quezon Province na marka sa kanyang second attempt at masecure ang national title. Sa isang media interview, ni-reveal niya na ang kanyang second appointment ay naging last-minute decision dahilan ng withdrawal ng kanyang local successor. Tulad ng kanyang previous attempt, si Atisa ay na-considered bilang isang front-runner para sa corona at ang kanyang performance sa early stage ay nakitaan ng improvement para sa kanyang initial stint. Sa preliminary competition, si Atisa ay nanalo ng 4 na special awards mula sa pageant sponsors. Sa evening gown competition, siya ay natisod pagkatapos niyang maapakan ang kanyang gown pero nakarecover din agad. Si Atisa ay na-advance sa top 6 kung saan siya ay tinanong para mag-describe ng time she led by example and its impact. Sinagot niya ang kanyang pagkatisod sa stage at ginamit niya ito para ma-illustrate kung paano niya ma-overcome ang setbacks. Ni-note din niya na winning the title was a shared aspiration with her late grandmother. At the end of the event, si Atisa ay nanalo bilang Miss Universe Philippines 2025. Kaya naman, si Atisa ang mag-represent ng Philippines sa Miss Universe 2025 pageant sa Thailand ngayong November 21, 2025. Sa kanyang public image, si Atisa ay madalas masabihan sa media bilang pambansang manika dahil ito sa kanyang doll-like features. Sa kanyang advocacies and platforms, si Atisa ay na-identify bilang isang ally ng LGBTQIA+ community at isang advocate para sa gender equality. Siya ay na-involved din kasama ang Alon Academy, isang organization na nag-focus para sa development ng children's global citizenship, social skills, and entrepreneurial mindset. Para sa kanyang ibang ventures, si Atisa ay involved din sa cafe business. Nagmamanage ng 2 establishments sa Australia na Cafe Noun and Call Me Harris. Siya ay naglaro din ng key role sa creation at expansion ng food brands tulad ng Kumi, Oh My Greek, and Sig Foods na may mga locations sa kanyang home province sa Quezon, across the Philippines at internationally. Alam niyo ba noong October 9, 2024, si Atisa ay nag-file ng kanyang candidacy na tumakbo para sa isang upuan sa Candelaria Municipal Council sa 2025. Pero siya ay nag-withdraw dahil sa kanyang reappointment para sa Miss Universe Philippines Quezon. Dahil sa siya ay may mga hinahawakan na ring business dito sa Pilipinas at sa abroad, marami sa mga netizens ang nagtatanong kung gaano nga ba kayaman si Atisa Manalo. At kung siya ay palaring manalo sa kanyang Miss Universe journey ngayon na magaganap sa Thailand ngayong November 21, 2025, magkano rin daw kaya ang kanyang maiuuwing premyo mula sa competition? Ayon sa Halfway.com, ang estimated net worth ni Maria Atisa Manalo simula last year 2024 ay umabot na sa 278 hanggang 380,000 US dollars o tumataginting na 23 million pesos. At kung siya ay mananalo sa Miss Universe ngayong 2025, siya ay uuwi ng cash prize na 250,000 US dollars o tumataginting na almost 15 million pesos. At kung i-combined, ang kanya magiging estimated net worth ay aakyat sa 38 million pesos. Good luck and congratulations sa iyong laban sa Miss Universe ngayong 2025. Isa ka rin ba sa mga fans or supporters ni Miss Universe Philippines 2025 at Atisa Manalo? Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palagi updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!